Magandang gabi mga kabayan. Para sa mga hindi pa nakakaalam, naka-sale ang likha ngayon. Hanggang bukas na lang to mga kabayan, or hanggang merong stocks. Upon checking, halos tagli-5 peraso na lang yung meron tayo mga kabayan. Kaya kung sakaling gusto nyong humabol, habol na. Nga pala, ito ang bago nating lalagyan ng mga merch starting September 11. Ito ang gabay pulang tela Lucky Charm Pouch. So dito nyo ilalagay mga kabayan yung mga tangan nyo or mga gamit. Kung sakaling ayaw nyong suotin, ilagay nyo sa gabay pulang tela. Una, mas may ingatan ng mga tangan, pwedeng ilagay sa bag, sa bulsa. Same time, mas mapapalakas pa ang bisa sa tulong ng simbolo na nakalagay ng gabay. Gabay sa kalusugan, career, love life at finance. Sa lahat ng interesado, nasa comment section ng link. At para naman sa mga gusto nung gabay pulang tela lang, available din yan. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Heron. Walang eksaktong taon, probinsya ng Ilocos. Minsan sa hindi inaasahang pagkakataon, dumarating ang isang pangyayari na nakakapagpabago ng ating mga paniniwala. Maging ang ating buhay ay naaapektuhan. Ito ang naging karanasan ng tampok na karakter. Nang mga panong ito, nasa pangangalaga ni Lolo Rogelio itong si Heron. Dahil matandang binata, wala itong kasama sa buhay. Bakit hindi mo na lang isama doon sa koprahan si Heron? Total, puro sakit naman ang ulo ang binibigay nito sa nanay niya eh. Wika ni Pablo sa nakakatandang kapatid. Yan nga ang pinunta ko dito. Palagi na lang daw kayong nagbabangayan. Kaya nga sinabi niya din sa akin na gusto na lang sumama ng anak mo sa koprahan. Mukhang hindi ko na pala kailangang ipagpaalam ka pa, Heron. Wika ni Mang Rogelio. Mas mabuti nga siguro doon na yung batang yan nang matuto sa gawaing bukid kaysa sayangin yung buhay niya sa mga walang kwentang gawain dito sa bayan. Heron, ayusin mo na yung mga dadalin mong gamit. Doon ka muna manatili kay Tio Rogelio mo hanggang sa matuto ka ng kahalagaan ng buhay. Wika ni Pablo. Huwag kang mag-alala tay. Nakaayos na po lahat ng mga dadaling kong damit. Lahat na dinala ko para wala na akong rason na bumalik. Tugon ng binata. Sabay labas ng tahanan bit-bit ang mga gamit. Aba, mukhang naging sobrang higpit mo kay Heron, Pablo. Alam mong nagbibinata pa lang siya eh. Ngayon pa lang nabubuksan ang kaalaman sa mga bagay-bagay. Kumbaga, nasa estado siya ng pagtuklas. Masyado ka kasing nagmamadali. Unawain mo muna yung anak mo. Akala mo hindi to dumaan sa pagkabata. Wika ni Mang Rogelio. Alam ko naman po yun, Manong. Pero hindi maiiwasan. Minsan mauubusan ka talaga ng pasensya eh. Kaya siguro, mas mabuting ang doon na muna sa inyo yan, Seron. Baka sakaling magtinuyan sa bukid. Tugon ni Pablo. Nang mga sandaling iyon, nasa edad 17 itong Seron. Dahil nasa antas ng pagbibinata, nagiging mapusok. Padalos-dalos ang mga desisyon. Nauunawaan naman ito ng mga magulang. Ngunit may mga panahong hindi maiwasan ng mga ito na makagalitan ang binata. Kagaya ng ibang kabataan sa oras sa pagsabihan, kagad itong nagtatampo. Ano, Heron? Sigurado ka bang gusto mong manatili doon sa koprahan? Wala kang ibang gagawin doon ha? Kung hindi maglukad ng mga nyog na gagawin nating kopra. Medyo mabigat ang trabaho. Kaya ngayon pa lang tinatanong na kita. Walang atrasan kapag nandun ka na. Wika ni Mang Rogelio. Mas maganda na nga ang ganon, Tio. Kesa naman sa maburyong ako dito.
Mabingi sa mga lintayan ni nanay at tatay sa akin. Nakakarindi na ho kasi. Wika ni Heron. Ay nako, ganun talaga Heron. Normal na magsalita ang mga magulang kapag nakakapuna sila ng mga mali sa kilos mo. Magbibinata ka na. Papasok ka na sa mundo ng mga matatanda. Kaya kailangan mong ituwid ang mga baluktot mong gawi hanggat maaga. Muling wika ng Shuin. Ay nako, bahala na nga tiyo. Ang importante, malayo muna ako kay tatay. Baka makapagsalita lang ako ng makakapagpasama ng kalooban nila. Ayoko po kasi ng ganun eh. Alam niyo naman, kapag nakapagbitaw ka na ng salita, wala nang bawian, di ba? O siya. Tara na. Medyo malayo pa ang lalakarin natin eh. Alam mo naman kung saan yung koprahan, di ba? Ang sinasabi nitong lugar, matatagpuan sa kabilang bahagi ng bayan. Medyo liblib na ito. Bagaman nasa kapatagan, napapaligiran ng makapal na gubat ang kanilang lupain. Kaya kailangang laging may tao ang kanilang koprahan upang magbantay doon sa lugar. Madalas sumasalakay ang mga baboy ramo upang kainin ang kanilang mga binilad na nyug o hindi naman kaya sirain ang mga pananim. Napakaraming kamoting kahoy sa paligid ng nyogan na siyang nagsisilbing bakod at pangkuha ng atensyon ng mga baboy ramo upang hindi nila marating ang mga mais na nakatanim naman sa ilalim ng mga puno ng nyug. Alam mo Heron, marami na akong tanim doon. Sayang naman kung kakainin lang ng baboy ramo. Kaya mas mabuti, may kasama ako sa pagbabantay. Muling wika ni Mang Rogelio. Nasa kalagitnaan ng daan nang makarinig ang matanda ng iyak ng tuta. Huminto ito upang marinig ng maayos at malaman kung saan nagmumula ang iyak. Parang iyak ng mga tuta yan, tiyo ah. Teka, paano magkakaroon ng aso dito? Nasa gitna tayo ng gubat. Maaring naligaw lang ang ina. Halika, hanapin natin, kawawa naman. At saka, wala din akong aso sa koprahan. Saktong-sakto yan. Tugon ni Mang Rogelio. Sinuyod ng mga ito ang paligid hanggang sa makita nila ang dalawang maliit na itim na tuta. Nakapikit pa ang mga ito na parang kakalabas pa lang sa sinapupunan. Mukhang kakalabas lang ng mga to ah. Hindi kaya mahirapan tayo sa pag-aalaga sa kanila, tiyo? Kailangan pa ng gatas ng ina niya, no? Sa palagay ko hindi naman siguro. Dahil meron akong kakapanganak na kambing. Maaari tayong kumuha ng gatas para ipainom sa kanila. Tugon ni Mang Rogelio. Pagdating sa koprahan, ginawa ni Heron ng kahong tulugan ang mga tuta. Samantalang si Mang Rogelio naman, kumuha ng gatas mula sa kambing upang ipainom sa mga ito. Inalagaan ng matanda ang dalawang tuta hanggang sa tuluyan itong lumaki. Sa edad na 2 buwan, pangkaraniwang aso lang kung titignan. Ngunit isang araw, nalaman ng matanda na espesyal ang mga ito. May napadaang estranghero sa kanyang lugar. Nakita ang 2 itim na aso. Pasensya na. Maaari bang makingi ng tubig na inumin? Tanong ng matanda. Nagulat si Heron. Bigla itong magsalita mula sa likuran. Maging ang 2 aso ay napatayo at kumahol. Kambang! Kumpol! Tumigil kayo! Wika ni Mang Rogelio. Naupo ang 2 aso sa tabi ni Heron. Nilapitan ng binata ang panauhin upang abutan ng isang basong tubig. Eto manong, maupo muna kayo nang makapagpahinga. Parang pagod na pagod kayo. Saan ba kayo nanggaling?
Wika ni Heron. Uy, salamat sa'yo. Diyan lang, naglalakad. Maaari bang malaman kung saan mo nakuha yung 2 asong gubat na yan? Wika ng matanda. Asong gubat? Pangkaraniwang aso lang naman yan, Manong. Anong asong gubat? Nagkakamali ka, iho. Maniwala ka sa akin. Matagal akong namuhay sa kagubatan at nakipagsalamuha sa mga ganyang uri ng hayop. Nakita ko na ang kanilang uri at hindi ako maaaring magkamali. Ang mga tutang yan, anak ng isang purong asong gubat. Wika ng matanda. Kung totoong asong gubat ang mga napulot namin, abay maswerte ako. Bihira na lang ang mga ito sa panahon ngayon. Wika ni Mang Rogelio. Kaya ingatan mo ang mga asong to. Malaki ang maitutulong nila sa'yo, lalo na sa pang-araw-araw niyong gawain. Masyadong mapanganib ang paligid. O siya, hindi na ako magtatagal. Salamat sa ibinigay niyong tubig. Wika ng panauhin. Matapos ay nagpaalam na ito at umalis. Nakatitig lang si Heron sa matanda habang naglalakad palayo. Nang masigurong nakalabas na ito ng nyogan, bumalik na sa trabaho ang binata. Kilala niyo po ba yung matandang yun? Parang ngayon ko pa lang siya nakita dito ah. Hindi, Heron eh. Kahit ako, ngayon ko lang din nakita yung matandang yon. Pero kung totoo man ang sinasabi niya tungkol kay Kumpol at Kabag, abay, napakaswerte natin. Bakit nga pala nasabi ng matandang yun na maswerte tayo? At ikaw rin o, Tio, parang sobrang saya mo eh. Kasi maraming sabi-sabi noon pa man na kapag nakakita ka ng asong gubat at nagawa mo itong buhayin, ibig sabihin, magaan ang kamay mo sa mga hayop. May dalang swerte ang mga ito at maliban doon, mahusay pa silang tagapagbantay. Inaalay nila ang sariling buhay para sa kinikilalang Panginoon. Wika ni Mang Rogelio. Namangha ang binata sa sinabi nito. Sa paglipas ng mga taon, tumungtong sa wastong gulang ang mga asong gubat. Unti-unti ring nagbago ang kulay ng balahibo ng mga ito. Nagkaroon ng itim at kulay abong guhit ang katawan ni Kambang. Samantalang si Kumpol naman, purong itim. Kaso nga lang kapag nasisinaga ng araw, lumalabas ang mga guhit nito na nasa bandang likuran. Kakaiba rin ang laki ng kanilang pangangatawan. Halos hanggang bewang na ni Heron ang mga ito. Nagpapakita ng kakaibang lakas at katalinuhan ang 2 aso. Maliban doon, hindi na sila kumakahol. Tumatayo na lang ang mga ito sa tuwing may napapadaan sa kanilang lupaing tinitirahan. Hanggang isang gabi, nagpamalas ng kakaibang kakayahan ng 2 aso. Ito ay nang minsang maiwan si Mang Rogelio kasama ang 2. Aba, bakit kaya ginabi ng uwi si Heron? Kambang, Kumpol, abangan nyo nga ang pamangkin ko sa labas ng kubo. Kumahol kayo kapag nandyan na siya ha, nang mapagbuksan ng pintuan. Wika ni Mang Rogelio. Sumunod naman ang 2 aso. Ilang minuto lang ang nakalipas. Narinig ng matanda na umangil ang isa sa mga ito. Kakaiba ang angil na yon. Tila may kung anong nilalang itong nakita. Sinasabayan pa ng manakanakang pagtahol. Alam ni Mang Rogelio ang kilos na ito ng mga alaga. Dali-dali siyang bumangon upang tignan kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Nang lumabas ito, nakita ang isang imahe ng taong nakatayo sa gitna ng bilaran ng kopra. Hinawakan nito ang itak. Inobserbahan ng 2 alaga.
Nakatayo na ito sa harapan niya, handa nang sumalakay anumang oras. Lumapit ka sa liwanag. Magpakilala ka. Kung hindi, susugurin ka ng mga alaga ko. Wika ni Mang Rogelio. Hindi kumikilos ang nilalang. Dahan-dahang humakbang ang mga aso papalapit dito. Patuloy na umaangil ang mga ito. Walang pagdadalawang isip na sumugod. Aawatin pa sana ni Mang Rogelio ang mga alaga. Ngunit huli na dahil naabot na ng mga ito ang nilalang. Walang makita si Mang Rogelio dahil napakadilim ng paligid. Ang naririnig niya, mga nagkakaluskusang dahon ng nyug, malalakas na tahol ng aso, sabayan pa ng sigaw ng nilalang na nilalapa ng mga ito. Dali-daling kinuha ni Mang Rogelio ang sulo. Inihagis ito sa tumpok ng mga tuyong dahon. Mabilis na naglihab ang lugar. Nagliwanag ang buong paligid. Tumambad sa matanda ang isang nilalang, nababalot ng itim na balahibo. Puro sugat ang katawan nito. Pilit pinanglalabanan ang dalawang mabangis na asong gubat. Kinagat ni Kambang ang nilalang sa leeg, habang si Kumpol naman, hila-hila ang kamay nito. Hanggang sa tuluyang baliin ni Kambang ang leeg. Nangisay ang katawan ng nilalang. Matapos ay tuluyang hindi na nakakilos. Dahan-dahang nilapitan ni Mang Rogelio ang walang buhay na nilalang. Napagtanto na hindi ito tao, kung hindi isang aswang. Por Diyos por Santo. Ano itong napatay niyo, Kambang? Kumpol, bakit may aswang sa lupain ko? Tanong ni Mang Rogelio. Maya-maya ay humahangos na dumating si Heron. Nagulat nang makita ang walang buhay na nilalang. Saan ang galing ang halimaw na yan, Tiyo? At anong ginagawa niya dito sa loob ng nyogan? Hindi ko na din alam, Heron eh. Mabuti na lang at nandito na sina Kambang at Kumpol. Ay nako, kung wala, malamang naging hapunan na ako ng nilalang na yan. Saan ka ba nang galing, bata ka? Abay, gabing-gabi na! Wika ni Mang Rogelio. Hindi naman makapaniwala si Heron sa nakikita. Kumuha ito ng patpat. Tinusok-tusok ang katawan ng nilalang. Sinakambang ang pumatay sa nilalang na yan? Paano nangyari yun? Hindi ba malalakas sa mga aswang? Tama ka, Heron. Malalakas nga ang mga aswang. At kung nagawa itong talunin ng mga aso, isa lang ang ibig sabihin nun. Tama ang sinabi ng matanda noon. Pag-uusap ng dalawa. Sinunog ng mga ito ang bangkay ng aswang. Nakahinga ng maluwagang matanda dahil walang nangyaring masama sa kanya. Napakalaki ng pasasalamat nito sa mga alaga. Kung hindi dahil sa kanila, malamang ay patay na din siya. Ngunit lingid sa kanyang kalaman, simula pa lang ito ng mas malaking gulo. Kinabukasan, pababa ng bayan si Heron para maghatid ng mga pinatuyong kopra. Ikinarga ng mga ito sa karo ang maigit 20 sako ng kopra. Hila-hila ito ng kalabaw. Nakasunod sa kanila ang 2 asong gubat. Takaw atensyon ng mga ito sa mga taong nagdaraan dahil sa kakaibang itsura. Sa kalagitnaan ng paglalakad, napansin ni Heron ang ibang kinikilos ng mga alaga. Pumunta sa likod ng karo si Kambang. Samantalang si Kumpol naman ay naglakad sa tabi ng kalabaw. Paulit-ulit na inaamoy ng mga ito ang paligid na tila may nararamdamang kung anong presensya sa lugar. Hanggang sa biglang napahinto ang kalabaw. Kahit anong gawing hataw ni Mang Rogelio, ayaw nitong umalis sa kinakatayuan. Sa pag-aakalang napagod na ito, hinayaan muna nilang magpahinga ang hayop. Naupo din sa tabi ng daan si Mang Rogelio. Tumabi sa kanila si Kambang
habang nakatingin sa direksyon na tinitignan ng kalabaw. Ilang sandali pa biglang sumugod si Kumpol. Nagpatuloy itong tumakbo papunta sa mga dayami. Laking gulat ng dalawa dahil biglang humagis palayo ang aso. Dito na tumayo si Mang Rogelio at kinuha ang itak sa gilid ng karo. Heron, bilisan ba? Ikabit mo ang karo sa kalabaw! Wika ni Mang Rogelio. Alam na ni Heron na may masamang nangyayari. Dali-dali nitong itinali ang gota sa leg ng alagang kalabaw at hinataw ito. Mabilis na kumaripas ang kalabaw. Nakasakay ang dalawa sa karo habang nakabuntot sa kanila ang dalawang aso. Nakita ni Mang Rogelio ang isang lalaking lumabas mula sa talayban. Nakatitig ito ng masama sa kanya. Sino ang lalaking yun, tiyo? May ideya ka ba? Ang sama ng tingin, oh. Hindi ko rin alam, Heron. Bigla na lang siyang lumabas sa talayban eh. Sa hula ko, kanina pa siya nakasunod sa atin. Nakasunod sa atin, tiyo. Bakit naman niya tayo susundan? Ano, nanakawan tayo? Batay sa kilos ng dalawang aso, hindi pangkaraniwan ng taong yon. Malakas ang kutob ko. May kaugnayan ito doon sa nilalang na napatay ni Kambang nung nakaraang gabi. Marahil gaganti sila dahil sa nangyari. Kung ganun, posibleng aswang din yung isang yan, Manong. Yan ang hinala ko. Mukhang naparito siya para ipagiganti kung sino man ang napatay ng dalawa nating aso. Akala niya siguro basta-basta lang ang alaga natin. Hindi siya umubra. Wika ni Mang Rogelio. Ilang sandali pa ang nakalipas. Narating ng mga ito ang bayan. Hapon na nang matapos nilang ipaglako ang mga dalang kopra. Dali-dali na silang pumunta ng palengke upang bumili ng mga pangangailangan. Habang namimili ang mga ito, nakabuntot ang dalawang aso sa kanila. Mukhang hindi na tayo nasundan ng taong yun, eh. Siguro natakot na baka. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Bigla itong nabangga ng isang lalaki, nakasuot ng sombrerong gawa sa buli. O ikaw, pwede bang tumingin ka sa dinadaanan mo? Wika ng lalaki. Humingi ng paumanhin si Heron. Naglakad palayo ang lalaki. Ngunit napansin ng binata, kakaiba ang titig ng dalawang aso sa kanya. Hinawakan ni Heron ang kadena ni Kambang dahil ito ang palaging namumuno ng gulo. Sa oras na sumugod ito, siguradong susunod sa kanya si Kumpol. Hoy, Kambang, hayaan mo na siya. Ako yung may kasalanan eh. Halika na, baka maiwanan tayo ni Tio Rogelio. Wika ni Heron. Kaagad namang sumunod ang dalawang aso. Ngunit nakatingin pa rin ang mga ito sa lalaki. Heron! Hoy, Heron! Nabili mo na ba yung mga kailangan mo? Tignan mong mabuti bago tayo umuwi, ha? Mahirap bumalik dito, sobrang layo. Eto, tinitignan ko lang, Lolo. Nabili ko po lahat. Halika na po, uwi na po tayo. Tugon ng binata sabay sakay ng karo. Binaybay ng dalawa ang daan pauwi. Medyo madilim na ng mga oras na yon. Nagbabadya pa ang malakas na ulan. Mukhang mababasa tayo, Heroda. Ilagay mo sa sako ang mga pinamili nating bigas at tabako. Mahirap na, baka mabasa ang mga yan. Wika ni Mang Rogelio. Habang abala ang binata sa paglalagay ng mga pinamili sa sako, biglang pinahinto ng matanda ang karo dahilan para matumba ang binata. Aray ko naman. Ano ba naman yan, Tiyo? Naloko na. Nabasag na tuloy yung lambanog. Bakit ba? Hindi na ituloy ni Heron ang sasabihin
Nakita nito ang isang lalaking nakaharang sa daan. Napagtanto niya, ito rin yung lalaki na nakabangga doon sa palengke. Maganda ka, Heron. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Siya po yung lalaking nakabangga ko kanina sa palengke, tiyo. Siya din yung lalaki na sinugod ni Kambang. Sinasabi ko na nga ba hindi tayo titigilan ng isang to. Wika ni Mang Rogelio. Laking gulat nito. Biglang kinumpronta ni Heron ang lalaki. Hoy! Ikaw! Anong bakay mo? Bakit mo kami inaarang? Hoy, Heron! Ano ba Ay, naku talaga to. Oo nga naman. Bakit mo kami naharang? Napangiti ang lalaki. Naglakad papalapit sa dalawa. Kagad namang bumaba ng karo sina Kambang at Kumpol. Wala kayong karapatan magtanong. Dapat ako nagsasalita eh. Malabang hindi nyo alam kung sino ang binanggayo. Malaking pagkakamali ang pagpatay nyo sa kapatid ko. Wika ng lalaki. Nanlaki mga mata ni Mang Rogelio sa mga narinig. Tama nga ang hinala ko. May kinalaman ka nga sa nilalang na pinatay namin nung nakaraang gabi. Hindi ko kasalanan kung pumasok siya sa aking lupain. At ng mga oras na yon, isa lang ang intensyon ng kapatid mo. Yon ay ang patayin ako. Wika ni Mang Rogelio. Wala akong pakialam kung ano pa ang dahilan nyo. Buhay ng kapatid ko ang kinuha nyo. Sisiguraduhin kong buhay nyo din ang magiging kapalit. Akmang susugod na sana ito. Ngunit nakita niya ang dalawang asong gubat. Naglalakad ng marahan papunta sa kanyang kinakatayuan. Bahagyang umatras ang lalaki. Naghandang sumalakay. Ngunit laking gulat nito nang biglang may matigas na bagay na tumusok sa kanyang likod. Kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloy ang binabalak ko. Ang lakas ng loob mong gumanti. Kung tutusin, may kasalanan naman yung kapatid mo. Siya din ang dahilan kung bakit siya namatay. Wika ni Tandang Uban. Huwag kang makialam, Tandang Uban. May atraso sa pamilya ko mga tao to. Hindi namin pinakikialaman ang anumang gawain mo. Kaya pakiusap, huwag kang makisali dito. Wika ni Marco. Pasensya na, pero malaki din ang utang na loob ko sa mga taong ito. Kaya hindi ako makakapayag na saktan mo sila. Ngayon, kung ayaw mong lumala ang gulo, umalis ka na, Marco. Wika ni Tandang Uban. Dahan-dahang naglakad palayo ang lalaki hanggang sa tuluyan nitong maglaho sa kadiliman. Susundan pa sana ito ng mga aso, ngunit tinawag sila ni Mang Rogelio. Kambag! Kumpol! Bumalik kayo dito! Hayaan niyo siyang makalayo! Wika ni Mang Rogelio. Nagsipag-akyata naman ang mga ito sa karo. Nang iangat ng matanda ang kanyang paningin, wala na ang taong tumulong sa kanila. Aba teka, ay saan naman nagpunta yung isang yon? Ay naku, nawala na naman. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Diba siya yung matandang tinulungan natin noon, tiyo? Tama ka, siya nga yung matandang yun eh. Mantakin mo, natatandaan niya pa pala tayo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nagpatuloy na ang mga ito sa pag-uwi. Pagdating sa kuprahan, laking gulat ng dalawa dahil naroon nag-aantay ang matanda. Ipinagtataka ng mga ito kung bakit napakaamo ng mga aso sa kanya. Ang laki nyo ng dalawa. Kamakailan lang tuta pa kayo Pasensya na kayo kung pumasok ako ng walang pahintulot.
Hindi ako nakapagpakilala ng maayos nung una nating pagkikita. Ako nga pala si Uban. Wika ni Tandang Uban. Ako naman si Rogelio. At ito pamangkin ko, si Heron. Mabuti naman at naaalala mo pa kami. Paano kung makakalimutan ang mabubuting taong kagaya nyo? At isa pa, gusto kong makita ang dalawang ito. Hindi ko inakalang magagawa nyo silang palakihin ng maayos. Wika ni Tandang Uban. Nga ho pala, talaga bang aswang yung taong humanang sa amin kanina? Tanong ni Heron. Oo, iho. Aswang nga ang isang yon. Hindi lang siya ang makakalaban nyo. Sa mga sandaling ito, nakarating na sa kanyang angka ng nangyari. Paniguradong anumang oras ay sasalakay sila. Ito din ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naparito. Wika ni Tandang Uban. Teka lang, ibig sabihin ba nito, alam mo ang lahat ng nangyayari? Oo, pinagmamasdan ko lang kayo ng mga oras na yon dahil gusto kong makita kung gaano kalakas ang bigkis na namuo sa pagitan mo at ng mga asong gubat. May kailangan kang malaman, Rogelio. Ang mga tutang nakita mo maraming taon na ang nakakaraan. Yan ay nagmula sa akin. Sinadya ko silang iwanan sa gubat upang malaman kung may mga tao pang nagmamalasakit sa mga hayop. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas ang bigkis niya. Wika ni Tandang Uban. Ayon pa dito, simula nang mapunta sa kanila ang mga tuta, patuloy niya nang minamanmanan ang magtsyuhin. Kung ganon, bakit hindi ka nagpakilala sa amin ng mas maaga? Hindi na magiging masaya kung magpapakilala ko ng maaga sa inyo. Isa pa, gusto kong makita kung ano ang gagawin mo sa mga asong gubat na ito. Pero nasorpresa ako. Aaminin ko sa iyo, Rogelio. Hindi ito ang inaasahan kong kakalabasan. Ano ho ang ibig yung sabihin? Hindi ko maintindihan. Ang mga asong gubat ay may kakaibang katangian. Napapalabas lang ito kung malalakas ang bigkis nila sa kanilang amo o Panginoon. Yun ang gusto kong makita, Rogelio. Pero hindi ngayon. Gabi na. Teka, tama ba yon? Ayun o, sa likod. Parang may nakita akong bote ng lambanog. Maaari bang tikman? Nauuwaw ako eh. Wika ni Tandang Uban. Napailing na lang si Mang Rogelio. Inabot ang bote ng lambanog sa matanda. Kumain na muna tayo. Siguradong nagugutom ka rin pagpasensya mo na ang aming dala. Huwag mo kong alalahanin. Matagal na akong naninirahan sa kagubatan at masasabi kong nasanay na ako. Kahit anong pwedeng kainin, kakainin ko. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Heron ang magtanong tungkol sa pagkatao ni Tandang Uban. Maaari ko po bang malaman kung saan kayo nanggaling? At anong uri ng tao kayo? Mambabarang, albularyo, serohano? O baka tulisan? Maaari nating sabihing lahat ng nabanggit. Isa akong ermitanyo. Yun ang sabi ng mga tao. Kung ganun, ano ang pakay mo sa pagbibigay ng mga tuta kay Tio Rogelio? Saka, ang dami namang ibang taong maaaring pagbigyan sa kanila. Matanda na si Tio. Maaaring hindi niya kayanin na mangyayari. Magugulat ka sa kayang gawin ng mga asong ito. Sasabihin ko sa inyo ngayon pa lang, hindi nga sila pangkaraniwan. Ang akala ko'y napagtanto nyo na ang bagay na yon. Ang dami nang nangyari.
Hindi ba kayo nag-iisip? Tugon ni Tandang Uban. Matapos ang pagkain, nagharap ang mga ito sa mesa upang mag-inuman. Hindi naman maiwasan ng matandang ermitanyo ang ilahad ang mga napagdaanan. Namangha ng gusto si Heron, ngunit para sa kanya, ito ay pawang kwento lamang ng isang taong noon pa lamang nila nakilala. Si Heron ang tipo ng taong hindi naniniwala sa mga kwento hanggat hindi niya ito napapatunayan. Ngunit kinabukasan, isang hindi inaasahang sakuna ang nangyari. Maagang nagising ang binata upang magbiyak ng mga nyog. Aksidenteng dumalas ang hawak nitong itak. Tumama sa kanyang binti. Napasigaw si Heron dahil sa sakit. Narinig naman ito ni Mang Rogelio na nooy nagkakape sa loob ng kubo. Naunang lumabas ang dalawang aso at lumapit kay Heron. Dinilaan ng mga ito ang mukha ng binata na tila nag-aalala. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang babae ka kung umatungal? Tanong ni Tandang Uban habang pinagmamasdan ang malaking sugat sa binti ng binata. Hindi niyo po ba nakikita? Halos maputol na po yung binti ko. Aray ko. Yan ba? Maliit na bagay. Nasa isip mo lang ang sakit. At isa pa, naputol ba yung paa mo? Hindi naman ah. Hinawakan nito ang binti ni Heron. Hinaplos ng ilang ulit ang sugat. Nung una ay napasigaw ang binata. Ngunit kalaunan ay unti-unting nawala ang sakit. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang tila walang nangyari. Bagaman naroon pa rin ang dugo, wala na ang sugat nito. Hindi makapaniwala si Heron sa nakikita. Paulit-ulit pa nitong kinukusot ang mata. Sinampalang sarili sa pag-aakalang namamalikmata lang siya at pinaglalaroan ng isipan. Anong nangyari? Saan napunta yung sugat? Tanong ni Heron. Bakit ka pa nagtatanong? Gusto mo bang ibalik ko? Madali akong kausap. Tugon ng matanda. Napailing na lang si Heron at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit hindi pa rin mawala sa isipan nito ang nangyari. Hindi lang yon ang kamanghamanghang nagawa ni Tandang Uban. Nagawa nitong buhayin ang mga unti-unti nang namamatay na puno ng nyog dahil sa mga peste. Heron, naniniwala ka na? Maging ako nahihirapang kumbinse ng sarili na nasa bakuran natin ang isang totoong ermitanyo. Wika ni Mang Rogelio. Nahihiwagaan ako sa mga nangyayari. Pero sapat ng patunay para sa akin na mga nakita ko, tiyo. Talagang kakaiba to si Tandang Uban. Habang nag-uusap ang mga ito, pinagmamasdan nila ang mga asong nakikipaglaro sa ermitanyo. Napansin ni Mang Rogelio na tila matagal nang magkakilala ang mga ito. Hindi nakikihalubilo ang dalawang alaga sa mga taong bago sa kanilang paningin. Idagdag mo pang nasa loob ito ng kanilang teritoryo. Pagsapit ng hapon habang nagpapahinga, tinawag ni Tandang Uban si Mang Rogelio. Rogelio, maaari ka bang sumama sa akin sandali? May ilang bagay lang akong gustong talakayin. Wika ni Tandang Uban. Nagpunta ang mga ito sa malayong bahagi ng taniman. Hinayaan na lang ito ni Heron. Nagpunta siya sa balon para makapaglinis ng katawan. Ano ho ba ang nais mong pag-usapan, Tandang Uban? Hindi ka ba nagtataka kung bakit 2 tuta ang binigay ko sa iyo? Wala namang nakakapagtaka sa bagay na yon. Alam kong may dahilan ka sa mga ginagawa mo.
Kaya hindi na ako nagaksaya ng oras para mag-usisa o magtanong. Ang isang asong gubat, nakatakda sa iisang Panginoon. Hindi maaaring maging dalawa ang alaga mong asong gubat, kaya kailangan mong mamili sa kanila. At kapag nakapili na ako, anong mangyayari sa isang hindi ko napili? Kailangan mo siyang patayin. Dahil kung hindi, magpapatayan ng dalawang aso hanggang sa isa sa kanila ang maiwan. Teka, sandali lang. Pwede ko bang ibigay ang isa sa kanila kay Heron? Bakit kailangan ko pang patayin? Ikaw lang ang kinikilala nilang Panginoon, ang pinuno ng kanilang kawan. Si Ron ay bahagi lang ng kawan mo. Kailanman, hindi siya maaaring kilalaning Panginoon ng alinman sa kanila. Wika ni Tandang Uban at ayon pa dito. Bahagi ng pagsubok ang pagpatay sa isa sa mga asong gubat. Dito masusukat kung gaano kahusay magpasya ang isang kagaya ni Mang Rogelio na pinili ng mga asong gubat. Wala na bang ibang paraan, Tandang Uban? Napamahal na sa akin ang mga aso. Itinuring ko sila bilang mga anak. Kaya masakit para sa akin ang patayin ng isa sa kanila. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong mamili sa kanilang dalawa. Malapit nang maging ganapang kanilang kakayahan. Sa susunod na kabilugan ng buwan, malalaman mo ang sinasabi ko at paniguradong hindi mo ito magugustuhan. Wika ni Tandang Uban. Pinag-isipang mabuti ni Mang Rogelio ang sinabi ni Tandang Uban. Hanggang sa makabo ito ng pasya. Kinausap ni Mang Rogelio si Tandang Uban upang ipaalam ang naging desisyon. Ano, Rogelio? Nakapagpasya ka na ba? Oo, Tandang Uban. Wala akong pipiliin sa kanila. Mas gugustuhin kong palayain ang dalawa kaysa may mamatay. Napangiti si Tandang Uban. Dahil napatunayan ito, hindi makasarili si Mang Rogelio. Magaling, Rogelio. Tama ang pasya mo. Nakapasa ka sa pagsubok. Ngayon ang ituturo ko sa iyo kung paanong maging isa sa mga alaga mo. Wika na Tandang Uban. Samantala, kakabalik pa lang ni Heron galing sa balon. Hinanap nito ang dalawa. Kaso nga lang wala sila sa paligid. Maging ang dalawang aso ay hindi niya makita. Saan kaya nagpunta yung mga yun? Ay nako, bahala na nga sila, pagod na ako. Makatulog na nga lang. Wika ng binata. Kinabukasan ng magising ito. Wala pa rin ang dalawang matanda. Hindi pa rin nakikita ni Heron ang dalawang asong gubat sa paligid. Dito na nagsimulang mag-alala ang binata. Kinuha nito ang itak. Sinuyod ang kagubatang nakapalibot sa kanilang taniman. Hindi nito alintana ang panganib na dulot ng mga ligaw na hayop sa lugar. Patuloy na nag-ikot ang binata hanggang sa hindi sinasadyang napunta ito sa pugad ng mga baboy ramo. Laking gulat ng binata nang makarinig ng malakas na angil ng baboy sa paligid. Marahan itong naglakad palayo, kaso nga lang huli na. Papasugod na sa kanya ang napakalaking itim na baboy. Napakatalas ng mahaba nitong pangil. Alam ni Heron na sa oras na tumama ito sa kanya, paniguradong mabubutas ang katawan. Hindi na nagawang tumakbo. Sa halip ay yumuko na lang ito para iwasan ang pag-atake ng baboy. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas. Wala pa ring dumadampi sa kanyang katawan. Nang iangat ni Heron ng kanyang ulo, nagulat ito. Dalawang malaking aso ang nakaharang sa dadaanan ng baboy ramo. Ayos ka lang ba, Heron? Tumayo ka na dyan at umalis sa daraanan ng mga alaga ko.
Wika ni Mang Rogelio. Dali-dali namang tumayo si Heron. Tumakbo papunta sa likuran ng pinakamalapit na puno. Yan ang kakayahan ng mga asong gubat na makipag-isa sa kanilang Panginoon. Nagulat si Heron dahil nakatayo na sa kanyang tabi si Tandang Uban. Yun ba ang dahilan kung bakit kayo nawala kagabi? Sabihin na lang natin na tinuruan ko ang tiyuhin mong gamitin ang nakatagong kakayahan ng mga asong gubat. Wika ni Tandang Uban. Maya-maya lang ay nagawa ng patumbahin ng mga aso ang malaking baboy. Halika na, Tiyo. Umalis na tayo dito. Sandali lang. Sayang naman kung iiwanan natin ang karne nang hindi napapakinabangan. Wika ni Mang Rogelio. Ngunit pinagbawalan ito ni Tandang Uban. Hindi mo maaaring kainin ang karne ng hayop na pinatay ng iyong alaga dahil may laso ng laway ng mga ito. Yan ang pumatay sa malaking baboy ramo. Ay ganun ba? Sige, halika na. Umalis na tayo dito. Sabihin niyo sa akin kung ano talaga nangyari. Paanong lumaki ng ganyan si Kambang at Kumpol? Kagaya ng sinabi ko, isa sa mga katangian ng mga asong gubat ang nabuksan nang matutunan ng tiyuhin mong makipag-isa sa kanila. Ito ang paglabas ng kanilang totoong anyo, pati na rin ang lakas. Hindi lang pangkaraniwang asong gubat sina Kambang at Kumpol. Sila ay mga elementong gabay mula sa kagubatan at ang tiyuhin mo ang napili nila. Hindi naman kaya sobrang huli na para dyan. Matanda na si Tio Rogelio. Ano pa ang magagawa niya? Hindi nakabatay sa edad ang kakayahan ng isang tao, bata. Katawan lang ng tao ang tumatanda, ngunit ang kaluluwa ay nananatiling bata. Habang tumatagal, nagkakaroon ng maraming karanasan na siyang nagpapalakas sa kanila. Maniwala ka sa akin, mas malakas pa sa inaakala mo si Rogelio. Pag-uusap ng dalawa. Hindi inasahan ni Heron na ganito ang kanyang magiging karanasan sa pagsama sa tiyuhin. Ang inakala nitong normal na tao, pinili pala ng mga elementong gabay. Wala namang kakaibang nangyari ng mga sumunod na araw. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang normal na gawain. Hanggang sa nagpasya ang mga ito, bumalik sa baryo para bumili ng kanilang pangangailangan. Alam kong ayaw mong makita ang mga magulang mo, kaya ako na lang ang pupunta sa kanila. Mag-ikot muna kayo sa kabisera. Isama mo si Kambang at Kumpol. Huwag kang mag-alala, ligtas ako dito. Mabuti pa nga, Tiyo. Sige o, magkita na lang tayo mamaya. Ako na rin ang bibili ng mga kakailanganin natin. Tugon ng binata. Habang naglalakad, pinagtitinginan ng mga tao ang dalawang asong kasama nito. Hayaan mo sila, Kambang. Ganyan talaga ang mga tao. Lalo na kapag nakakita sila ng bago sa paligid nila. Hanggang tingin lang ang kaya nilang gawin. Hindi naman yan lalapit sa atin eh. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga ito. Nang bigla silang harangin ng mga kalalakian. Umatras ang dalawang aso. Dumikit sa katawan ni Heron. Mukhang magandang uri ng aso yung alaga mo ah. Pwede ba naming hingin? Wika ng lalaki na nagngangalang Punyong. Pasensya na, Punyong. Pero hindi ko pwedeng ibigay sa'yo mga to. Hindi sila ordinaryong mga aso. Yun nga ang masarap eh. Hindi ordinaryo. Ano, ibibigay mo ba o gugulping ka namin? Napangiti si Heron. Akmang magpapatuloy na sa paglalakad nang bigla siyang hawakan ni Punyong. Huwag kang gagawa ng akbang na pagsisisiyan mo, Punyong. Bitawan mo ko. Wika ni Heron.
Kaso nga lang hindi nakinig si Punyong. Sa halip hinila nito ang kwelyo ng damit ni Heron. Anong sinasabi mo? Anong pinagmamalaki mo? Tanong ni Pungyong. Laking gulat nito nang bigla siyang dambahin ni Kambang. Binigyan kita ng babala, di ba? Huwag kang gagawa ng kahit anong pagsisisihan mo. Hindi ka lulubayan ng alaga ko hanggat hindi mo inaalis ang kamay mo sa damit ko. Dahan-dahang inalis ni Punyong ang kamay sa kwelyo ng binata. Ngayon na mo, binitawan na kita mo. Palisin mo na yung aso mo. Unti-unting bumaba si Kambang. Naglakad papunta sa likuran ni Heron. Kaso nga lang laking gulat nito nang sumalakay naman si Kumpol. Nang lumingon si Heron, nakita nito ang isa sa mga kasama ni Punyong na may hawak na pamalo, nakaamba ng hampas sa kanya. Ang kulit nyo no? Nagsabi na ako na huwag kayong gagawa ng pagsisisihan nyo. Hindi kayo nakinig, kaya pasensyaan tayo. Muling wika ni Heron. Matapos ay hinayaan itong lapain ng 2 aso ang grupo ni Punyong. Pasalamat lang ang mga ito. Hindi sila pinatay ng mga aso. Unti-unting nakuha ng nangyayaring kaguluhan ang atensyon ng mga kababaryo. Kaya nagpasya si Heron na umalis na sa lugar. Nakadalo ko na. Mukhang kailangan na nating umalis dito Siguradong lagot tayo kay Tio Rogelio. Pahamak kasi itong si Punyong Wika ng binata. Mabilis itong tumakbo sa kinaroroonan ni Mang Rogelio. Kahit labag sa kalooban nito, kinailangan niyang pumasok sa kanilang tahanan. Heron, anak. Oh, saan ka nang galing? Bakit may kasama kang aso? Tay, pasensya na kayo Pero may kaguluhan kasi sa baryo. Nilapa ng mga alaga ni Tio Rogelio yung grupo ni Punyong. Napatayo si Mang Rogelio. Lumapit kay Heron. Ano? Bakit sila nilapa ng mga aso? May namatay ba? Buti na lang walang namatay sa kanila Pero yung taong baryo, nakita kasi yung nangyari. Bakit ka napadpad sa lugar na yon? Alam mo namang pugad ng mga sanggano ang gawing yon. Ano ka ba naman Naghahanap po kasi ako ng mga kailangan natin. Kaya ayun Aalis na sana ako kaso bigla nila akong inatake. Alam mo naman yung ugali ng mga aso natin Maya-maya ay nagdatingan ang mga tao kasama ang kapitan del baryo. Tao po! Nandyan ba ang anak mo, Pablo? Kailangan ko siyang makausap. Wika ng kapitan. Kapitan! Kapitan Ramon! Anong sa atin? May problema ba? May kaguluhang nangyari sa kabisera. Nilapa ng mga alagang aso ng anak mo ang grupo nila Punyong. Nagreklamo yung mga kaanak nila Ano ba naman yan? Nandito ako, kapitan. Pinagtanggol lang ako ng mga kasama kong aso. Kasalanan nila ang nangyari. Binalaan ko sila ng ilang beses pero hindi sila nakinig. Kahit ano pa ang dahilan mo, may mga taong napahamak. Alaga mo mga aso, kaya ikaw dapat ang humarap sa responsibilidad. Tugon ng kapitan. Akmang huhuli na ng mga tanod si Heron nang biglang humarang si Mang Rogelio, pati na rin ang mga aso. Mukhang hindi mo naintindihan ang sinabi ng pamangkin ko. Dumepensa siya. Kaya kung tutusin, ang grupo ni Punyong ang dapat hinuhuli nyo. Bakit pinagdidiskitahan mo ang pamangkin ko? Ay! Huwag kang umarang sa dadaanan ng mga tanod ko kung ayaw mong madamay matanda ka. Akala mo kung sino to? Ikaw ang wag gagawa ng maling hakbang, kapitan. Hindi magdadalawang isip ang mga alaga ko
nalapain ang mga tanod mo. Kaya hanggat kaya pa nilang magtempe, mag-isip ka ng susunod mong gagawin, Kapitan. Wika ni Mang Rogelio. Bagyang umatras sa mga tanod dahil sa takot na lapain ni Kambang at Kumpol. Ayos ka. Talagang hinahamon mo ang otoridad, Rogelio. Bakit hindi na lang kayo makiisa? Hayaan nyo kaming gawin ang trabaho namin. Wika ng Kapitan. Gawin ang trabaho. Ituloy nyo pa rin kahit mali na. Nasaan ang prinsipyo mo, Kapitan? Dahil ba malakas ang impluensya ng pamilya ni Punyong, pinapanigan mo na? Sige, subukan mong galawin ang pamangking ko. Magkakaalaman talaga tayo. Kumahol ng sabayang dalawang aso. Kumaripas naman ng takbo ang mga tanod. Wala nang nagawa ang kapitan kung hindi ang umalis. Tandaan nyo! May araw ka rin, Rogelio. Hindi ko papalampasin yung ginawa mo. Hindi ako natatakot, Kapitan. Kung ano man ang gusto mong gawin, ituloy mo lang. Matapos ang pangyayari, nag-usap-usap ang mag-anak. Paano ngayon yan, Heron? Kakabalik mo lang dito sa baryo. Gulo ka agad ang dala mo. Ay nako, kahit kailan talaga, wala kang ginawang mabuti. Wika ni Pablo. Pati ba naman ikaw, Pablo? Pagsasalitaan mo ng ganyan ang anak mo. Hindi mo ba naintindihan ang nangyari? Dumepensa ang anak mo. Wala siyang kasalanan. Mag-isip ka nga. Mali pa rin ang nangyari. Hindi niya dapat pinatulan ng mga yon. Tignan mo ang naganap. Alam mo ba kung sino mga kinalaban mo? Huwag kang mag-alala, Tay. Hindi ka madadamay dito. Haharapin ko yan mag-isa. Pasensya ka na, ha? Kung gulo ang palagi kong dulot sa inyo, wala akong pagpipilian kanina eh. Kaya nga pumunta ako dito. Kaso nga lang, mukhang mas maling desisyon yung ginawa kong pagpunta. Ay tama na yan, Heron. Umalis na lang tayo, Pablo. Kung ganyan ang turing mo sa anak mo, kahit kailan hindi kayo magkakasundo. Walang kapayapaan ang pamamahay na to. Wika ni Mang Rogelio. Nagpa siya ang dalawa na bumalik ng koprahan. Ngunit habang nasa daan, sinalubong naman sila ng mga kalalakian. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Wala na tayong magagawa. Umanda ka, Heron. Mukhang mapapalaban tayo. Mukha nga, tiyo. Kaso lang ang dami nila. Sigurado ko bang kakayanin natin yan? Magtiwala ka sa kakayahan ng mga aso. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Humakbang palapit sa mga kalaban ang dalawang aso. Umangil ang mga ito. Sinugod ang mga tao. Dali-daling tumakbo si Mang Rogelio palayo. Hinayaan ng mga itong makipaglaban ang mga aso. Ayos lang ba hayaan natin silang makipaglaban? Baka humapano yung dalawa. Magtiwala ka sa kakayahan nilang dalawa. Hindi nga sila pangkaraniwan. Tandaan mo yan. Tugon ng matanda. Nakainga ng maluwag ang dalawa nang makarating sa koprahan. Nagtaka si Tandang Uban kung bakit hingal na hingal ang mga ito. Anong nangyari? Bakit parang hinabol kayo ng napakaraming demonyo? Eh parang gano'n na nga, Manong. Mabuti na lang naroon ng dalawang aso. Sila ang humarang sa mga kalabang humahabol sa amin. Mukhang masyado kayong umaasa sa mga aso. Hindi maganda ang ganyan. Hanggat maaari, iwasan yung dumepende sa kanila. Wika ng ermitanyo. Ilang sandali pa dumating na ang dalawang aso. Kapwa sugatan ng mga ito.
Dali-daling sinalubong ni Mang Rogelio ang alaga upang buhatin. Unti-unti nang natutumba ang mga ito. Kamunti ka na sila, tiyo. Hindi ko nahahayaan na mangyari ang ganito sa kanila. Sa susunod kahit madamay ako, hindi ko iiwan ang 2 alaga. Ganon din ako, iho. Pinagsisisihan ko kung bakit ko sila iniwan sa ganong karaming kalaban. Pasensya na kayo, Kambang. Kumpol, masyado akong nagtiwala. Masyado akong dumepende sa inyo. Pero humanda sila. Kapag meron pang nagkante sa atin, siguradong makakatikim sila. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan ang susunod na episode ng ating kwento. Paalam.